Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila de Lima, malabong makasama sa prosecution team versus VP Sara Duterte's impeachment. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Dating senadora na si Leila de Lima tila muling kinarma at mukhang di umano'y mababalik na naman muli sa rehas. Ito'y matapos na basagi ng Court of Appeals ang hatol kung saan tila binaligtad nga nito ang desisyon ng korte na nag-absuelto kay dating senadora Leila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Viral ngayon ang naging pahayag ng batigang abogado na si Salvador Panelo kung saan sinabi nga nito na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay dating senador na si Leila de Lima. Dagdag pa ni Panelo, ipinadala raw ni Medal Dia at iba pa ang desisyon ng Court of Appeals upang ipawalang bisa ang pag-absuelto ni de Lima sa kaniyang kaso dahil ayon nga umano sa nasabing hukuman ay hindi raw nasunod ang rules of evidence sapagkat tinakot lamang umano ang mga testigo upang magsinungaling, kaya't ang desisyon ng Court of Appeals ay null and void of acquittal, kaya't nararapat lamang umanong ibalik ito sa hukuman at ituloy ang paglilitis. Ayon nga sa viral post online ni Attorney Salvador Panelo found in the Court of Appeals website in a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court of Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City acquitting Leila de Lima of violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. Ayon pa sa balita source online, just in Court of Appeals binaligtad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Leila de Lima. Ni-reverse ng Court of Appeals 8th Division ang acquittal ni dating Senadora Leila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bakit naman babalik sa kulungan? Ito, post ni Dare to Us, 27 minutes to go. Sabi niya, what? Balik kulungan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Attorney Sal. Attorney Sal Panelo. Hindi matutuwa si Speaker. Ito, sinare ni Dare to Us ang post ng SMNI Digital. Ito ang post, basahin ko. Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila de Lima, malabong makasama sa prosecution team versus VP Sara Duterte's impeachment trial. O sabi daw, can the Speaker do something? So, balag ka. Siya pinawalang bisa ang pag-absuelto. So, yan po ang balita ng SMNI. Bagong labas ito. So, i-search ko ito mamaya. So, link. Tinatanong ngayon ang link. Tignan ko kung may link, Sinabi din ni Attorney Roque na may kaso pa si Leila kasi ang judge na nag-acquit ay student niya, hindi daw sinabi ni Leila. Emil Lin, sabi niya, Teo Moreno, nasa program ni Attorney Sal kanina, problema mo itawag kay Panelo. Sana legit, sana now na. Okay, so legitimate ba ito? Hindi ko sure baka ma-charge tayo ng fake news. Kaya lang, si Dare to Us, isang matino na social media influencer na DTS, palaging nagpo-post siya ng well-researched. At ang basihan naman niya ang SMNI, si Atty. Sal Panelo. Kung hindi ito totoo, si Sal Panelo, Atty. Sal Panelo ang peddler of fake news. Lailani Makaya, ang sip-sip nga, tagal kong balik kulungan.
ang bilis naman niyang nag-yes. Excited na maging, kasi pagkakataon ko na ito, makabirada sa mga Duterte, yun na. Lorely Agustin, sure ba? Nako, baka atakihin mga Unipink. Angel de la Vega, noong 2022, di kagawas, di kasulod. Kung totoo man yan, Manay Lela sa 2025, nakagawas, balik na sub sa... So, where's the link? Hinahanap nga ang link, ano? So, sana, totoo ito. LC Lumabi, kahit ako hindi abogado, may kaso pa nga si Dilima, tas kukunin na prosecutor, patawa ng Pilipinas. Sander Basolong, yan na yung karma. Emzar Mantolino, useless lang din yan kahit sino pa abogado nila na sa prosecution. It's a numbers game. Correct ito. It's a numbers game at sa mga senators lang nakadepende ang judgment. Paramihan lang ng kakampi sa mga senator judges. At the end, botohan lang yan ng mga senators. Di na nagmamatter kung sino ang prosecutors, formality na lang ng mga proceedings. Correct. Fake news daw yan, sabi ni Auntie Claire. Maraming matutuwa na DDS, may iiyak na naman na taga-kabila. So maraming nagtatanong, is this for real? Okay, Francisco Huelo. Kasi ang tinatanong, may magagawa ba si Speaker Romualdez? Ang post dito, hindi dapat makialam si Martin sa desisyon ng Court of Appeals. Sa Judiciary Department, ang si Martin ay sa Legislative. Correct. Wala na siyang magagawa. Sana totoo. Di man nakakaupo, balik rehas na. Kasi, ganyan po ang ating justice system. Ano? Pag may desisyon ang lower court, depende sa parties, pwede nilang i-elevate ang kaso sa Court of Appeals. Kaya nga gitawag na Court of Appeals. So, yung desisyon ng judge sa RTC, pwedeng i-confirm o pwedeng baliktarin ng Court of Appeals. Maalala ko, example, yung kaso ni Rappler, anong pangalan nun? Yung CEO ng Rappler, Maria Risa. Na hatulan siya guilty sa RTC. Nag-elevate siya sa Court of Appeals. Hinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. So, nag-appeal na naman siya sa Supreme Court. So, hinintay na, wala pang, ang final judgment ay Supreme Court. Kaya posible, ang Supreme Court, i-overturn niya ang desisyon ng RTC at saka Court of Appeals. Marami na akong namomonitor na kasong ganyan. Convicted sa lower courts, Court of Appeals, kaya lang pagdating sa Supreme Court, na napapawalang sala yung tao. So, yan po ang kagandahan sa ating justice system. Matagal nga lang. So, sana totoo ito na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa drug case ni ulitin ko lang SMNI Digital Dilima balik kulungan. Court of Appeals pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Leila Dilima. Malabong makasama sa prosecution team versus Sara Duterte's impeachment trial, Attorney Panelo. So, hindi naman siguro magpapayag si Attorney Panelo dahil abogado siya. I'm sure nakakuha na siya ng kopya or may source sila sa Court of Appeals. Hintayin natin na magkaroon tayo ng kopya mismo, yung maipos yung desisyon ng Court of Appeals. Grabe ho, matindi talaga yung nangyayari dyan sa ICC. Talagang palubog na. Baka talagang eventually makalaya na si Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, itong kinakaharap ng ICC ay talaga nga namang malupit. At mamaya pag-uusapan natin yan. Yan o ang isa sa mga topic natin. At syempre yung topic din natin yung si Palsi, si Guanzon. At saka naku, ito pa, sumasali pa yung isa. Si Richard Gaydarian. Grabe talaga As in, nakikisawsaw pa ang animal. Pero meron din pang matinding labanan. Alam nyo na, yung kay Kiko Barsaga. Yun ang gusto kong mangyari. Pero alam nyo ba, mga kababayan, mukhang absuelto na si Romualdez. Naku po, patay tayo dyan.
Absuelto. Bakit? Banat ba? Akala ko ba siya ay makukulong na? Sabi nung ang Secretary Dizon, sabing gano'n. Tingnan natin. Pag-usapan natin. Kasi iba ho ang tono ng awitin ni Secretary Dizon at iba rin ang tono ng awitin ng ICI. Naku po, patay tayo dyan. Pero alam naman natin, wala naman pong say si Dizon dyan. Si Dizon is just somehow ay nagre-recommend at saka siya lang po ay nagsasalita para sa kanyang departamento. Pero ang mas may timbang dyan yung ICI kuno, di ba? Totoo naman eh. Although walang klarong mandato ang ICI, mas mabigat po ang kanilang sinasabi. Ibig sabihin, mas may alam sila kung pagdating sa kung may kaso na ba o absuelto itong si Romualdez. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, ha? Pero una nating pag-usapan, mga kababayan, ay ito pong issue ng ICC. Okay, malilito, ha? ICC, yan yung sa dahig. ICI, yan yung kalokohan, okay? Actually, pareho naman palang kalokohan. Kalokohan sa dahig, yung ICC, kalokohan dito sa Pilipinas, yung ICI. Yan, maganda yan. Linawin mo, Banat Bay. Magulo kang kausap eh. Opo, yan yung talagang totoong nangyayari. At ito nga pong ICC, yung sa dahig, yung kalokohan sa isang bansa dyan sa dahig. Mga kababayan, tila nanganganib na ho. Nanganganib na ho sila dahil nga po yung mga sanction na nangyari sa kanilang mga judge. At sabi nga, pag sino man nang tutulong dito sa mga ICC na judges or anyone part of the ICC ay black o ban, ika nga, ibig sabihin is para bagang ayaw, hindi pwede, patitigilin ko ano man yung account na ginagawa, stop, sabi nga, ganun ang sabi ni Donald Trump, patay tayo dyan. Oo, yun ang kanya sinabi. Kaya ngayon, nararamdaman na ho nila ang hagupit ng buhok ni Trump. Ayun, makaupo, tayo dyan. Gago! Hindi, pagka gumanon yung buhok ni Trump, yari kayo, di ba? Nararamdaman na nila ngayon. Sige nga, pakinggan nga natin itong, ito. Maganda yung paliwanag nitong dalwan to eh. Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan eh. Ha? Ano yan? Ano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, Ano ba yun? ICC. Ano? Pwede ka ba sabihin buti nga sa kanila? Ay, grabe Huwag naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw member state. Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Oh. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Oh. Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, ito, nagbotohan yung mga mambabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Nako, may isang bansa na naman na kumala sa ICC dahil sinasabi ng bansa na wala kayong kwenta mga ina nyo. Ganun. Oo, kasi itong ICC, ito'y matapang lang, galing-galingan lang doon sa mga inaaping medyo racist to talaga itong ICC na to. Yung mga nasa sa mga third world country, yun lang ang kinakaya-kaya nila eh. The rest hindi ho nila kaya panagutin. Ibig sabihin, hindi talaga kalokohan. Isang katarantaduhan na korte ito. Ganon. Bukod dyan, nako, ito mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa eh. Bansang Mali. Mali. Ayan, Ako tawag- ha? Mali, yes. Yan yung Malibog. Ayun. Maraming man nagkakaanak dyan sa Mali. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Hindi, ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Kung ganun? tawagan ni Sahel Black. Isang bloke sila eh. Ha? Ano yan? South Africa yan, di ba? Nako. South Africa nga ito. Mali, Burkina, Faso, at Niger. Burkina Faso. Alam mo, magaling yung ano niyan, yung bagong presidente niyan. I-google nyo. Grabe ho, hindi ho nagpapaapi sa puti yan. Hindi ho nagpapaapi. Alam mo ginawa niyang sa yung kanilang presidente, yung bago nilang presidente, umasenso na yung Burkina Faso ngayon. Alam niyo kung bakit? Yung pang-aapi sa kanila ng mga puti, tinatanggihan nila, nilalabanan nila. Alam mo ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa China. At yung China ngayon, binubuo yung bansa niya, binibuild. Siyempre, alam mo naman ang mga Chinese. Sabi nga nila, di ba? Ang mga Chinese, negosyante naman yan eh. Hindi naman yan kahit kailan sa kasaysayan ng buong mundo, never nanakop ang China.
nanakop maraming pang mga bansa. Alam niyo naman kung sino yung mahilig manakop na bansa di ba? Ang China hindi. Ang ginagawa lang, gusto lang niya sakupin yung ekonomiya. Yung totoo naman ang sa kanila, basta kami magkapera. Yan talaga ugali ng mga Chinese businessman. Talagang aagawin sa yung negosyo. Yun ang kanila Siyempre, kung ikaw nga naman, makikipagnegosyo ka sa China, ang bilis nilang gumawa. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, kahit i-google nyo pa, huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo kung gaano ka-asenso ang China ngayon. Grabe ang technology nila. I-google ninyo. Manood kayo sa YouTube. Makikita nyo talaga. Sana nga makapunta tayo dun someday. Salamat sa SMNI at kay Pastor na malay mo magkaroon tayo ng assignment dun. Di ba? Natignan ang China at panoorin kung paano umaasenso yung kanilang bayan ng mabilis. Na talagang, alam mo, dati, sabi ko nga sa inyo, bago ko na-discover, I'm not saying na ako naka-discover in Japan. I mean, bago ko nalaman na maganda pala dito sa Japan, ang lagi kong pinupuntahan nun, Hong Kong. Tapos nitong huli, nung pumunta si Pangulong Duterte at pumunta kami, ang laki ng pagbabago ng Hong Kong. At lalong-lalo na yung Macau, nung pinapunta kami doon, ng SMNI. Maraming salamat, SMNI. Salamat, Pastor. Hindi totoo. Doon pa lang, paano pa yung pinaka-main city nila? Ganon ka-asenso. Ngayon, etong presidente niya yan sa Burkina Faso. Faso ba yun? Faso, basta. Yan ang hininga ng tulong, yung China. At ang gaganda na ng ginagawa nila ngayon. Yung style ng Amerika at ng ibang bansa, tinatanggihan nila. Nilalabanan nga nila. Dahil, palugi kasi alam mo, ang Western world, pag yan ay tumulong, pakabig. Etong China, basta bayaran mo lang kami. Basta yung negosyo sa amin. Hindi kami mananakop sa inyo. Negosyo lang ang kailangan namin. Kaya nga tingnan mo yung sa Davao City, di ba? Ang ganda ng pagkagawa doon. Ang bilis na nagawa. China yun, di ba? Ganun kasi tayo lang, nadumihan na yung isip natin na pag China, parang low quality yan. Pero di natin alam, yung Apple mismo, lumipat na nga sa kanila. Kahit nga yung mga designer bag, doon na ginagawa. Alam nyo ba yun? May batas dyan na ang importante sa Italy, alam ko not Italy and France, Europe yun, sa Europe country. Yung basta, yung last portion nung product ay sa kanila gawin, pwede nang tataka na made in Paris, made in Italy, ganon. Pero in reality, ginawa sa China, tapos yung finishing na lang ang ginagawa sa mga European countries. Tapos tatatakan ng Louis Vuitton, gano'n, ng Dior, Versace, mga gayaan, di ba? Yan, gano'n. Ibig sabihin, talagang pagdating sa ekonomiya, lumakas at yung manpower ng China, matindi ho. At ngayon, itong mga bansa na ito pumalag na. Pumalag na sa pananakop ng Western world. And one of it is ICC. Sinabi nilang wala na kayong karapatan sa amin. Tayo, mga Pilipino, tang inang yan. Sorry totoo naman bakit? Hindi tayo membro niyang hayop na yan. Hindi tayo membro niyan. And yet, ibinigay natin ang pinakamagaling at pinakamatinong presidente na nagkaroon sa Pilipinas. Ganon kagago ang presidente natin ngayon. Walang biro ho. Diretsuhan na. Ganon kagago ang ating presidente ngayon. Binigay ang kalahi natin, yung kababayan niya, sa ibang lahi. Imagine mo, hindi na kailangan manakop ng lahi na yun. Ibibigay na lang. Which is, again, we have a court. Meron tayong korte. Una, judicial system natin gumagana. Pangalawa, hindi na tayo membro ng ICC. How come nagpasakop tayo by giving it to them? As a matter of fact, sampal ito sa ating korte sa Pilipinas. Sampal po talaga yan. And I hope our court will realize that. Kasi sampal po yun mga kababayan. Para mo, bakit may bibigay dyan? Meron naman tayong judges dito at kaya namang usigin. Wala naman sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Bakit doon? Ito tandaan ninyo, yung immunity na tinatawag sa presidente, yan ay during sa kanyang term lang. Bakit? Kasi nga para hindi siya istorbohin sa trabaho. Kasi iistorbohin mo yan kung kakasuhan mo ng kakasuhan. Imaginein mo, maistorbo yan. Pero after that, hindi na po immune ang presidente. Ibig sabihin, pwede naman usigin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero sobra lang talaga ang ating pong, ewan ko kung katangahan po ba yun o yung ating pag-iisip na colonial mentality na
sinasakop tayo. Hindi natin kayang mag-prosecute ng isang tao. Ganun eh. Parang ganun ang ginawa ng Pilipinas. Pero ito mga bansa na ito, tumayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag yun nang kami pakikialaman. Yan ang sinasabi nila. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Oh. Kasi, ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Nako. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Nako. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, Naku po. Yung laging gutom yan. nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Nako. Eh Dami. di, sa kabuan ngayon, ilang bansa na lang kasapi ng ano dyan. Pabawas na Rome pabawas. Statute na ito. Oo. Oh, pati mga malaking bansa, di ba, nag-aalisa na rin dyan eh. Ito ang problema ngayon. Ano yun? Sa mga pag-aalisa ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga Yan. ICC Yo. judges. Nako po. Sa isang panayam, sa Yari. isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13 months. Ito si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Ati Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? hindi, Hindi. taga Peru ito. Ano yung Yan yata. kapatid ni Christopher Min? Hindi nyo ba alam yun? Pero lang po. Gago! Tatalay. Siya. Yan, nasa picture. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen. Si Oo. Judge Luz. Ibanez Oo. Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ha? Ano sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ano sinasabi ko sa Sabi inyo? niya, ako, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Sa Lazada ka umorder, ha? Para Gago! mas lalo kang i-block dun. Ay, sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Eh, ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe kanila, di ba? lalo Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon? Part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 months. Wala, at hindi sila makapag-travel kung saan-saan. Ayan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Nako. Kasi nga tinigil na eh. Di ba? Binabalaan ni Trump yung mga ano eh. Oo. Nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na aarestuhin nila si Benjamin Netanyahu Ng Israel. ng Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oo. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganon. Pati yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo makawithdraw. Hindi, maka-withdraw. Naku po. Yari sila Sabi dun. ko sa inyo. Patay. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ayaw. Ito pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon dyan, sentensya na. Nako. Ha? Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Naku yan, matindi karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges na makulong ng 15 taon. Nako sila. Nako, Sila mabuti pa, yan. ipukulong Maganda ngayon. yan. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. Oo. Sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Ayun. Hearing in In absentia. absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Ngayon, Jen, hindi sila maka-travel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di Ayun ba? na, oo. Di ba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ito, bibigyan ng example. Oh, sige, sige. Si Pangulong Duterte. Ah, Ayan, oh. nako. Nakakulong kayo sa kanila, di ba? Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question. gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, bilang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon ikinulong. Oo. No.
O anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no? Nako, Hindi ba? Eh, lalo patay ngayon, sila. kasi sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo, problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Eh, Jen. ngayon, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ano kaya? Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto yan. Meron, hindi Di ba? hindi maring wala. Tama. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung karimkan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. May dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oo. Ito po ay dinignan ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oho. Meron na raw pong findings pero hindi inilalabas, confidential pa. Nako. Oo. Pala, pwede damputin yan pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopia lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa niyo sa kanila eh. Oo, group effort to. Eh, paano ko sinabihan ni General Torre? Oo, arrestuin mo si- Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Oo, yan, Ayaw. yan, Arrestuin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling ka gumamit ng mga ano. Ng mga telepono ng bilang mga- arrest yan, warrant. Yan, oo. Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan, ha? Vladimir Putin. O, Russia. Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Oh, dapat kumaga inaresto nila sa Arrest Mongolia. nila, dadalhin sa Oo. dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Abay, siyempre. Hindi kumibo. Oo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings yung ICC eh, non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang Ang Mongolia. hindi sumunod. Oh. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin to, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang Yeah. nanonood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? Oo. May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. Huwag ko man ang taga Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma eh. Oo. Sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Eh ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. May, di ba, may kine-question na jurisdiction. Oh. Yung Pilipinas, yung ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na panahon para magpaliwanag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Kasi di ba ang question dito, ipinail nyo yung kaso, hindi na kami miyembro ng ICC. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity niya dapat yan. Kung nag-resign kayo, 1 year after, ilagpas na rin ng isang taon. O, ilagpas na ng isang taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso. Ayun, ito pa. Isa pa, ha? Hindi lang po yan. Ito pa, pakita ko sa inyo. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng Korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Nako. Ayan, no? Katindi ang nangyayari ho dyan sa ICC, ha? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat
sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.